Magandang umaga po mga kapatid. Bago po tayo magsimula mga kapatid, gusto lang po nating mabalita na yung kapatid na nangangaral po sa Kandadang Baybay Tarlac, Baybay Leyte, namatay na po. Ito po may sakit na sa kanyang bato. Stage 5 na kasi yung kapatid. So, namatay po kahapon ng tanghali. Actually, inaasahan na yun dahil pagka gano'n ang sakit natin, talagang wala na tayong pupuntahan, kundi tayo po ay talagang papahinga na. Ang ating pong pinag-aaralan dito sa bahagi ito ng Romans bilang summary, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang ating si Abraham na sinasabing ama ng lahat ng sumasampalataya, hindi siya naging matuwid nung siya tinuli. Ang kanilang pagmamatwid, dahil si Abraham po itinuli, at sila itinuli, so inisip nila na sa pagtutuli, sila naging matwid sa harapan ng Diyos. At sa mga Hudyo, ang pagtutuli ay bahagi ng kautusan ni Moises. So, ipinipilit ng mga Hudyo, mga Kristiyano sa Rome na kinakailangan sumunod sa kautusan ni Moises bago maging matwid. So, yun po ay sinasagot ni Apostle Paul. So, ito ang dahilan bakit kanya ng sulat ni Apostle Paul. So, makita natin mga kapatid, hindi sinasagot ni Apostle Paul yung isang problema sa Rome. Dahil ang Rome, tulad ng ating pag-aaral sa simula, ito ay sentro ng Roman Empire. So, natural lamang na iba't ibang klaseng mga tao ang nandun doon. Katulad sa Metro Manila, makikita mo lahat ng klaseng Pilipino doon. May mga Bisaya, Kapampangan, Tagalog, lahat ng tao doon. So, sa Rome, ganun din. So, nagkataon sa mga Kristiyano sa Rome, mayroong mga Hudyo Kristiyano. Tingnan niyo, basahin natin. Para makita natin at maging maliwanag sa atin ang konteksto ng itong pinag-aaralan natin. Dito sa pasimula, dito sa Acts chapter 2. Mayroong mga tao na taga-Rome, ganyan. Actually, mga proselyte. Ibig sabihin, kung may proselyte sa Rome, may mga Hudyo. Sayin natin sa Gawa chapter 2, yung lahat ng mga tao na nandoon at nakinig sa Ebanghelyo. Yung lahat ng mga tao doon ay mga Hudyo. At sila'y pupunta sa Rome para mag-celebrate ng Pentecost. Dito sa verse 10, Acts chapter 2, verse 10. Sa Phrygia at Pamphylia, sa Egypto at sa mga lupain ng Libya, na sakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma kanya. Itong mga taga-Roma, dalawang klase sila, mga Hudyo at mga naging Hudyo, proselytes. So may mga Hudyo sa Rome. At definitely, may mga naging Kristiyano sa Rome na mga Hudyo. Dahil si Apostle Paul, hindi siya kilala sa Rome personally. Di pa siya narating doon. So katanungan, sa lahat ng sinulat ni Pablo na mga sulat sa Bagong Tipan, ang Rome lamang ang hindi niya sinimula. So, andun doon na yung church na yun. Bago sulatan ni Apostle Paul, at wala siyang kaugnayan doon sa pagpanimula ng iglesia niyo. So, yung mga Hudyo sa Acts chapter 2 ng taga-Roma at mga proselyte, definitely by necessary inference, sila nagsimula doon. Kaya meron nga silang problema hinggil sa konsepto ng kautusan ni Moises. At yun ay expected. Tandaan natin yun. Dahil ang kautusan ni Moises, hindi naman inimbento ng tao yun.
Ito yung batas ng Diyos. So sa mahabang panahon, itong mga Hudyo, ang bayan ng Diyos, at ang kausan ni Moises, ang utos ng Diyos. So nagkaroon ng pagbabago mula sa kausan ni Moises patungo sa Ebanghelyo. So yung pagbabago na yon, hindi madali sa mga Hudyo na naging mga Kristiyano. So meron silang conflict kung anong gagawin nila sa kausan ni Moises at sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Unfortunately, meron mga tinatawag na Judaizers. Kapag pumunta tayo sa aklat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ganun din. May mga nakarating sa mga iglesia sa Galacia ng mga Judaizers. Sabihin, pinipilit nilang ibalik ang mga Kristiyano patungong pabalik sa kausan ni Moises. At yun din ang nilalaman ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ito'y parang mas maikling version kaysa sa Rome. Kaya dito sa Romans chapter 4, sinagot ni Apostle Paul na si Abraham ay nung sumasampalataya na siya sa Diyos, doon siya tinuli. So bago pa siya tinuli, sumasampalataya na siya sa Diyos. Siya'y matuwid niya sa harapan ng Diyos. At nang siya'y tinuli, ito'y tanda lamang na siya'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Unlike dun sa kaisipan ng mga Hudyo, na ikay magiging matuwid kapag ikay tinuli. Kaya kung babalik tayo sa Romans chapter 1, makikita natin ang kaisipan ng mga Hudyo hinggil sa pagtutuli ay mali. Ang kailang kaisipan ay nakato doon sa panlabas ng pagtutuli. Pero sabi ni Apostle Paul, ang tunay na pagtutuli ay sumusunod sa kalooban ng Diyos kanya. Dito sa Romans chapter 2, verse 28 to verse 29. Ito yung problema ng mga Hudyo. Sila yung nakatoon sa panlabas. Nalilimutan nila yung essence ng mga kautusan. Dito makita natin. Sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang. Niya ang pagtutuloy ay hindi panlabas o sa laman. Nalimutan nila ito. Kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban at ang pagtutuloy ay sa puso, sa spirito at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. So yung pagtutuli ay isang simbolo lamang kanya doon sa palo na pagtutuli. Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. So hindi naintindihan ng mga Hudyo ang kautusan. Yun ang makikita natin. Kaya ito yung emphasize ni Apostle Paul sa Romans chapter 4. So tayo po ay magsisimula na ngayon. Sa Romans chapter 4 verse 19, makikita natin ng isang bagay na nagpapakilala. Matatapos na po natin ito sa pananampalataya ni Abraham. Mga mato'y parang talakay na po natin nakarating, balikan lang natin. Makikita natin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil nung panahon na sinabi ng Diyos sa kay Abraham na magkakaroon siya ng anak sa pamamagitan ng Sarah, dahil ang problema ito. Number one, si Sarah ay baong. Hindi siya nagkaanak kailanman. Pangalawa, matanda na sila. Sabi, isipin po natin, kung meron ka tayong kilalang matanda na babae, diba si Stergos, si Darisa, at bigla sila nabuntis at nagkaanak, di ba nakakapagtaka yun? Kung sasabihin ng Diyos sa isa matanda na hindi na wala na sa kawagalan ng mga babae, sasabihin na magkakaanak, kailangan niya. Yun na nga kailangan nyo ng matitig pananampalataya para paniwalaan mo. Number one, ito yung labag sa kalikasan. Yung ibig sabihin, ang babae nanganganak, basically, dahil lumalabas pa yung itlog mula sa kanyang ovary, at ito ay na-fertilize ng sperm na galing sa asawa niya. Pero pag nag-menopause, wala lang itlog na lumalabas. So, hindi ka na mabubuntis kahit anong gawin mo. Pero dito makikita natin, si Abraham, hindi siya mahina sa pananampalataya. Na sabihin ng Panginoon kay Abraham, magkakaroon ka ng anak, hindi niya tinignan. Although nung una siya tumawa dahil hindi mas mahirap paniwalaan niyo. Pero eventually naniwala siya. Sabi po rito, hindi siya nanghina sa pananampalataya niya.
Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na. Sapagkat siya may isang taon na noon, ganyan, 100 years old na siya. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Ito dala problema niya. 100 years old na siya. At si Sarah ay baog. Hindi siya nagkaanak kahit kailan. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng hindi paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang nilulalhatin niya ang Diyos. So ito yung proseso ng pananampalataya. Sabihin, bilang mga tao, meron tayong limitasyon, siyempre. Yun, yung limitasyon ng katawan niya. So, hindi mo maalis na siya ay mag-iisip. Pwede pa yun. Pero ang nagiging dahilan, bakit naniwala sa isip pananampalataya niya? Kasi may kung sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos sa inyo. Dahil sa verse 21, nakikita natin, at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Sa tao, ang pagkakaiba ng tao sa Diyos, ang tao, pag nangako siya, maaari niyang matupad, maaari niyang hindi. Yan ang tao. Pero pag ang Diyos na nangako, definitely, ito ay tutuparin ng Diyos. At si Abraham ay naniwala kanya. Kasi ninyo, ito sa counted to him for righteousness. Matuwid na siya. Ito tignan natin sa pangusap. Matuwid na siya. Naragdagan ang kanyang katwiran. Yun ang ibig sabihin. No? Yung po mga Calvinists, ginagamit nila yung pangusap na yan para sabihin na yung pananampalataya ng ating Panginoon ay naidadagdag sa iyo. Kanya. In other words, hindi ka matuwid. Kaya lang, nagiging matuwid dahil yung katuwiran ng Panginoon ay napupunta sa iyo. Yun ang maling paniniwala ng mga Calvinist. Yung mismong personal na katuwiran ng ating Panginoon ay napupunta sa iyo. Dito to yun. Tayo nagiging matuwid dahil tayo tumutupad sa kalooban ng Diyos sa niya. At ito ay dadagdag sa ating katuwiran. Dito sa 17:17, babalik tayo sa mismong pangyayari. The neighbor fell on his face and laughed. Ito ay isang natural na reaksyon ng tao. Parang, pag nagbabasa tayo ng Biblia, huwag natin isipin siya, maramay abnormal. Katulad lang natin siya. Na hindi natatawa pag hindi ka halos makapaniwala. Ay, totoo ba yan? Ganun ba yun? Yun ang makikita natin yan. Nilagay natin siya bilang tao. Kung sabihin ng Diyos, natatawa siya. Paano kaya yung kanya? Well, tingnan nyo, and said in his heart, sa kanyang puso, shall be born to a man who is 100 years old. Okay? Gano'ng kalakas ang isang tao na 100 years old? Isipin po natin yun. So ito, lumipas na yung panahon, sa Genesis kasi napakahaba ng buhay ng mga tao, pero ngayon, pareho na sa atin. Siya ang isang taong matanda na, katulad sa atin. And so Sarah, who is 90 years old, for a child. So, yun ang nasa kaisipan ni Abraham nung una. Pero makikita natin, nadahig yun ng kanyang pananampalataya. Doon sa paniniwala, na kayang gawin ng Diyos ang ipinangako niya, kayang gawin ng Diyos kanya. Yun nasa kaisipan ni Abraham, nung sabihin sa kanya ng Diyos, yung bagay na yun kanya. Hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa inyo. Yung kanyang pananampalataya, ang matinding pananampalataya ng Diyos, ang dahilan, bakit siya nag-alilangan? Dahil alam niya, kayang gawin ng Diyos ang sinabi niya kanya. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. And he said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah, your wife, shall have a son. Actually, ito 1 year later. At si Sarah ay nakikinig. Hindi kausap ng Diyos si Sarah. Ang kausap ng Diyos si Abraham. Sarah was listening in the tent door which was behind him. So, nakikinig siya. Now, Abraham and Sarah were old. So, ito nagsasabi mismo ang Biblia, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. And opposed na yun. Therefore, Sarah laughed within herself, saying, after I have grown old, shall I have pleasure?
Hindi yung salitang yun. Shall I have pleasure? Ano yung ibig sabihin? Yung kasiyahan ng mag-asawa. Matanda na kami, bisa hindi nila ginagawa yun. Tanda na sila eh. Ngayon gagawin namin muli, kanya. At ang aking Panginoon, matanda na rin, kanya. So, anong pagkakaiba nila sa atin? Wala. Pagka mga tao tumatanda, nawawala na yun. Hindi na ginagawa yun. May ganun din sila. Kaya, natawa si Sarah. Kanya, pwede ba yun? Kung... Dahil ngayon, sabi ng Panginoon kay Abraham, why did Sarah laugh? Isipin rin po natin, hindi siya galing. Baka isipin natin, Diyos, palaging galit. Hindi siya galing. Parang, bakit na tumawa si Sarah kanya kung makikita natin? Kung kuusap ko isang tao, hindi ba siya naniniwala sa akin? Parang gano'n yun. Say, shall I surely bear a child since I am old? Okay? Is anything too hard for the Lord? Pero sa tingnan po niyo, hindi natin makikita ito eh. The Lord said to Abraham, is anything too hard for the Lord? Kung ito yung normal na pang-usap, pero bang mahirap sa akin kanya eh? Pero sabi niya, to the Lord, kanya. Parang iba yung nagsasalita, at iba ito. At the appointed time I will return to you, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Ito sa verse 15, natakot si Sarah. Diyos yung nagsasalita eh. But Sarah denied and saying, I did not laugh. Hindi totoo, may bahagi na totoo, may bahagi hindi. Hindi siya tumawa. Hindi naman siya tumawa sa bibig eh. Tumawa siya sa kanya sarili. So yung makikita natin, sinasabi ng Panginoon, bakit tumawa si Sarah kanya? Maraming dalawang kahulugan nun. Tumawa sa bibig, o ginawa ni Sarah, tumawa sa puso niya kanya. Kaya alam ng Diyos, tumawa siya. For she was afraid sa Diyos po yan. And he said, no, but you did laugh. Kung tingnan na po natin ito, siya normal na konversasyon. Hindi siya galit. Hindi tumawa ka kanya. Iisip kasi natin ng Diyos parang paraging stern. Hindi naman siya gano'n. Hindi ka tumawa ka kanya. Hindi tumawa ka kanya. Parang normal na konversasyon sa kanila. So yung makikita natin, hindi nag-alaylangan si Abraham doon sa pangako ng Diyos. Kanya. Dito po sa Hebrews 11:17, by faith. So malalaman natin, ang tungkol ganito, hindi lang sa isip. Hindi lang sa naniwala sa isip, kundi ginawa niya eh. Diba? Sabi rito, when he was tested, offered up Isaac, and he had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called. So, ibig sabihin, paano totoo pa rin ng Diyos ang pangako niya kay Isaac, patay na si Isaac. Pero hindi siya nagalilangan dahil sa kanyang kaisipan, ito yung kaisipan lang niya. Hindi naman sinabi ng Diyos. Siya at ang Diyos, pwede niyang buhay muli. Si Isaac, kanya. Ang totoo pa rin sa pangako niya, kanya. So, doon natin makikita ang lalim ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Makikita natin. Wala natapatin niya. So, yung makikita mo natin sa kay Abraham. Kaya nga, binilang sa kanya yung bilang katwiran. Sandaan natin, hindi sa puntong yun na siya naging matuwid. Matuwid na siya. Naidagdag sa kanyang katwiran yung ganong ginawa ni Abraham. So, if meron tayong pananampalataya, totoo yun. Nung tayo sumampalataya na bautismo, yun yung pananampalataya. Hindi tayo natatapos doon. Kailangan tayo magpatuloy sa ating pananampalataya at yun dahil ang naidadagdag sa ating katwiran. Yun ang proseso ng kaligtasan na mababasa natin sa Biblia. Doon sa Genesis 15 verse 6, sinasabi sa atin, tanong ba ito niya? Itutuloy sa kanya na matuwid. Bago sa kinuli. Sa Genesis 22, tumunod sa kautusan ng Diyos, iyayin niya si Isaac. At yun ay naidagdag sa kanyang katwiran kanya. Sa James chapter 2, verse 22 to verse 24, ito yung proseso ng ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. Ito ko yun. Pero hindi doon nagtatapos ang proseso kanya. Basahin natin. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang maggawa. Ang ibig lang sabihin ng maggawa,
Sa pagsunod. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tutupad ng kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At ito'y binilang sa kanya na katwiran kanya. So yun ay quotation sa Genesis 15 verse 6. So itutuloy sa kanya bilang katwiran kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Kaya kung batikan natin yung conversation nila, siya'y kaibigan ng Diyos. So yung conversation doon ay sa pagitan ng magkaibigan. Kaibigan siya ng Diyos eh. Nakikita ninyo na ang tao na naaganap sa pamagitan ng manggawa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya naman. So initially, meron tayong pananampalataya, pwede nito tapos no. Kailangan tayong magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang ating pananampalataya ay maging sakta sa harapan ng Diyos. Yun ang sinasabi sa atin. So yun ay pinakita sa atin ni Abraham. So ito yung sinasabi natin kanina ito. Yung mga Judaizers, sinasabi nila, kailangan sumunod sa kung remorse para maligtas. Kailangan magpatuloy. Yung sa 16 verse 1. Pero si Abraham ay tinuring na matuwid bago pa siya tinuli. So patay ang argumento nila. So walang kaunayan na pagtutuloy sa para kay maging matuwid. Dahil si Abraham ay matuwid na bago siya itunuli. Dito po sa Galatians 6:15, sa kasalukuyang panahon, ang pagtutuli ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Walang kaunayan sa ating kaligtasan. Sabi nga po rito, for in Christ Jesus, sa pamagitan ng Ebanghelyo, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation. Sabihin, tayo nilalalang, ginagawang bago nilalang. Walang kaunayan kung kay tuli o di tuli. Wala nang kaunayan sa ating kaligtasan. Yun ang sinasabi sa atin sa mga talata nito. Ngayon, dito po pinakahuli. Bakit na isulat ito? Para kay Abraham lang kasi. Para sa atin din, sinasabi niya. Para sa atin din. Kung paano si Abraham sa kanyang pagsunod ay tinuloy na katwiran sa kanya. Kaya pag sumunod siya sa isang palataya, ganoon din sa atin kanya. So walang pagkakaiba yung proseso ni Abraham at yung proseso natin. So, paano naging si Abraham? Paano siya naligtas? Siya naligtas, nakatingin siya sa ating Panginoon. In other words, hindi natin alam kung kailan sinabi ng Diyos sa Kanya tungkol sa ating Panginoon na si Kristo, pero natin sa mga pangako, sinasabi niya, binhi. Hindi natin alam kailan pinakita yung panahon ng ating Panginoon. Pero definitely, meron siyang alam. Hindi kompleto katulad natin dahil siya tumitingin sa isang bagay na hindi pa nangyari. Tayo tumitingin sa isang bagay na nangyari na. So, ating kaalaman na mas kompleto kaysa kay Abraham. Pero pasinin natin, yun ang naging basihan ni Abraham. Bakit siya sumunod sa Diyos? Dahil alam niya, darating ang kanyang tagapagligtas pagdating ang takdang panahon. Siya magliligtas kay Abraham. Sa John 8:56, kaya siya nagalak. Nagalak siya mga Abraham, ang inyong amang si Abraham, tingnan niyo, ang inyong amang si Abraham, ganyan. Hindi pa natin napapasya ng pagkakaiba ng pangusap na yun. Si ating Panginoon ay galing sa akta ng Israel. So, ama niya si Abraham. According to the flesh. But sabi niya, ang inyong amang si Abraham. Iniiwalay sa sarili niya sa pagkakataon na yun. Siya nagsasalita, hindi bilang Hudyo. Sabi rito, ang inyong amang si Abraham. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya nagalak. Bakit siya nagalak? Dahil nakikita niya ang kanyang kaligtasan. Ito, magliligtas sa akin ganyan. Katulad din ni Haring David. Yung sa chapter 2, ganoon din. Meron din siyang alam tungkol sa ating Panginoon. Definitely meron. Dahil sa 2 Samuel, pinangakuan ng Diyos si David na mula sa kanyang lahi, narating ang isang tagapagligtas. Di ba? Kaya, nagalak siya, si David. Dahil alam niya, hindi maiwan ang kanyang kaluluwa sa Hades. At siya mabubuhay na maguli pagdating ng ating Panginoon. Ang mga Kristyano, ganun din.
Kaya kung paano si Abraham may sumpalatan sa pagdating ng ating Panginoon, na siya kanyang magiging tagapagligtas, tayo rin. Walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lamang ay yung mga kautusan ay binigay sa atin. Iba ang inutos kay Abraham, ibang inutos sa atin. Pero yung proseso ng pagpapatawad, pareho lang. Si Abraham, hindi siya sakdal in reference to the law. Nagkasala siya eh. Tandaan natin, pag nagkasala ka, kahit minsan, hindi ka na pwedeng maging matuwid. Nagkasala ka na eh. Di ba, pag nagkasala ka, tapos later on, naging matino ka, at doon pa rin pagkakasala mo, technically, hindi ka pa rin matuwid. Pero kung kasalanan eh. Katulad lang natin si Abraham. Pagka tumitingin tayo sa mga tao sa Biblia, si Abraham, si David, yung mga tao, si Noah, parang walang natin silang tao. Wala silang pagkakaiba sa atin. Kung anong naranasan nilang mga pagsubok, ganoon din tayo. Kung ano ang reaksyon nila, ganoon din tayo. Wala silang pagkakaiba. Ibig sabihin, hindi ito mga Superman, baka inisip natin. Hindi, kumukha lang natin sila. Kaya sila ay naging apat, ganoon din tayo. Ang pagkakaiba lang, dito, pala tayo sa pagkinaharap. Tayo sumampalataya tayo sa isang bagay na totoo. Nangyari na. Kaya dito sa 1 Corinthians, chapter 15, verse 1 to 4, ito yung Ebanghelyo. Ito yung basyan ng ating kaligtasan. Ba't tayo naligtas? Dahil sa bagay na ito, gaya natin. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangalan ko sa inyo. Na hindi lang tinanggap nila, past tense, na siya naman ninyong pinanindigan, present tense. Na sa pamagitan nito yung kailigtas, kung matatag ninyo itong pangahawakan, future, di ba? Malibang kayo sumampalataya na walang kabuluhan, yan ang problema. Kung tayo sumampalataya na walang kabuluhan, hindi naman tayo talaga sumampalataya, hindi ka maliligtas. Diba? Hindi mo paninindigan. At hindi mo pinaniwalaan. So, hindi ka maliligtas sa inyo. Ano yung pinaniwalaan? Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap. So, ginawa rin ni Apostol Pablo yun, na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. Obisya, Old Testament prophecies. At sinilibing at muling binuhay na ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Yun ang Ebanghelyo. Yun ang pasya ng ating kaligtasan. Yun din ang basya ng kailang kaligtasan. Kung mangyayari yung mga bagay nyo na siyang ating Panginoon ay mamamatay, may libing at mabuhay na maguli pagkaroon ng ikatlong araw para patunayan niya na siyang anak ng Diyos na may kapangyarihan magligtas sa inyo, ikay maliligtas sa inyo. Kaya ang kamatayan ng Panginoon papunta sa nakaraan at papunta sa panginara. Naligtas niya ang lahat ng mga tao sa pamagitan ng ating Panginoon. Bumabalik lang tayo. Niligtas siya yung mga tao tuloy, yung mga Hudyo na naging mga Kristiano. Niligtas niya yung mga tao hindi tuloy, yung mga Gentiles. Kaya nga si Abraham ay ang mga lahat ang sumasampalataya. Kay tuloy o hindi, ganyan. Hebrews chapter 9. Ito po yung katanungan ng mga tao. Paano kaya yung mga tao hindi nilatanong ng Panginoon? Paano sila maliligtas? Niligtas sila ng Panginoon. Hindi niya basahin natin. Dalawang grupo ng mga tao nilitas ng Panginoon. Kaya siya naging tagapamagitan ng isang bagong tipan. Yan ang ating tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggan. Yan ang yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa pagsasalagsak sa ilalim ng unang tipan. So tinubos niya yung pagsasalagsak sa loob ng tipan. Pinagos din niya pagsasalagsak sa mga tao sa kasalukuyan kanya at sa Panginoon. So yun ang paglilitas ng ating Panginoon na makikita natin sa buong Biblia. So, ang tali na nag-uugnay sa lupa bago tipan ng ating Panginoon, diyan lahat pupunta ang mga bagay na makikita natin sa nakasulat. Dito sa Matthew chapter 9, verse 13, sabi niya, because of our offenses,
Meron tayong kasalanan. Kaya lang ko ang pinagbabasyan ay kung saan. Para kung saan tayo ng Diyos. Kaya nga sa ating kautusan sa pamahalaan, walang awa. Kaya nagkasala ka, parusahan ka. Yan ang batas. So, paano mapapatawad ng Panginoon ng mga nagkasala? Aalisin niya yung kasalanan. Pag wala ka ng kasalanan, pwede ka maging matuwid. Yung ginawa ng Panginoon. Kaya, sabi sa Matthew 9 verse 13, dahil ng mga Hudyo, ang kailang kayo siya panay kautusan. Kailangan tayo sumunod sa kautusan ngayon. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I did not come to call the righteous. Yun ang mga sumusunod sa kautusan din nagkasala kanya. Dahil kung ikay matuwid, wala akong gagawin para sa iyo. Bakit meron kaunay ng mga sa Panginoon? Wala. Ano patatawanan ng Panginoon sa mga matuwid? Wala. Pero alam naman ng Panginoon na wala namang matuwid. But sinners to repentance. Kaya tayo ay naligtas dahil tinanggal ng Panginoon yung kasalanan. Ganyan. Sa pamagitan ng kanyang dugo, para tayo magsisi at sumunod sa kalooban ng Diyos. So, hindi mo automatic yun. Kailangan tayong sumunod sa kondisyon ng biyaya para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, sa sulong ngayong panahon, ang ibangin ng Panginoon lamang tayong paraan para tayo maligtas. Wala na yun paraan. Kung di tayo maniniwala at sumunod sa ibangin ng Panginoon, ay hindi ka maniligtas. Nalagingin pa sa iyo ay yung kapuotan ng Diyos. Pasilin natin, ang pagiging hindi matuwid at hindi makatiyos, hindi ibig sabihin na may ginagawa kang masama. Not necessarily. Pag hindi mo ginawa isang bagay na mabuti, ito hindi matuwid. Dalawa pong kasalanan, di ba? Ika'y lumalabag at hindi mo ginagawa yung tama. Pareho kasalanan sa harapan ng Diyos yun eh. Pag kahit tayo ganoon, abay, ang naghihintay sa atin ay kapuotan. Tandaan natin yung salitang wrath. Iyan po ay mapagsik na galit. Yun ang kaprosahan ng Diyos. So, nakikita natin, kung ayaw natin sumunod sa tayong paraan ng kaligtasan, eh, naghihintay ang kapuotan ng Diyos. So, ang ibanghelyo ng ating Panginoon, ayon po sa ating pinag-aralan, ay hiwalay at naiba sa kautusan ni Moises. Sila pareho. Iba kailang layunin. Ang layunin ng kautusan ni Moises hindi para magligtas, kundi para may ipakita sa bansang Israel kung ano yung kasalanan. I-imagine natin, sa mahabang panahon ng mga tao, bago tinawag ng Diyos ang bansang Israel, ang mga tao hindi na kilala ang Diyos. Hindi nila alam kung anong mabuti at masama. So naglagay siya ng kautusan sa kanyang bayan para malaman nila kung anong kasalanan at kung anong pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Although, ang kautusan ni Moises at ang mga propeta ay nagpahayag ng pagdating ng ating Panginoon. So sila saksi tungkol sa Panginoon. Kaya sa John chapter 5 verse 39, hindi kayo naniniwala sa akin kanya. So ito yung gawin kan sa Panginoon. Hindi nyo ako pinaniniwala. Ito ang gawin nyo kanya para malaman nyo na totoo sinasabi ko, sabi ng Panginoon. Sinasaliksik nyo ang kasulatan. Tama yun. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yun ay meron kayong buhay na walang hanggan. Totoo yun. At yun ang nagpapatuto tungkol sa akin. So kung naintindihan nyo, ang kanyang kautusan kanya, sila sumasaksi sa akin kanya. Ako yung inintay nyo, sabi ng Panginoon. Kaya lang, hindi sila naniwala. So ito po ang ika-4 na kabanata ng aklat ni Pablo sa taga-Roma. Sa Romans chapter 5 verse 1, mayroong isang kamangahamanghang kaugnayan dito na hindi natin inaasahan. Totoo na tayo po inaring ganap at tayo dapat magala nung tayo sumampalataya. Totoo yun. Pero sinasabi rito naman ni Apostle Paul sa verse 3, tingnan ninyo. At hindi lamang kayo ganyan. In other words, hindi lang tayo nagiging mag-quit dahil sa tayo sumampalataya sa Panginoon. Hindi lang yung ganyan. Isa pang paraan na sinasabi sa atin. Hindi lamang kayo, kundi nagagalak rin tayo ganyan. So tayo nagagalak, naligtas tayo ng Ebanghelyo,
Pero may isang parang pa ng pagiging nagagalak. At hindi lamang kayo, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapigatihan, ganyan. So, hindi tingnan niya, dalawang aspekto ng ating kagalakan. Nagalak tayo dahil tinatawag tayo ng Diyos. True yun. Pero alam din natin, dahil sa ganung paraan, tayo dadangan ng mga pag-usig at pagsubok, ganyan. At dapat rin tayo magalak. So, yun po ang ating pag-aaralan po sa mga susunod na panahon, ululobin ng Diyos. Ulitin ko lang po sa mga hindi dumating kanina, yung pong kapatid natin na si Brother Juanito Escuadra, nakilala ko siya 1999 yata, late 90s, si Brother Escuadra. Bata pa ako, lang, 17 years old lang yun. So matanda lang sa akin ng 8 years, si Brother Escuadra. Pero dahil po sa kahirapan ng buhay, sila yung mangingisda. Imagine nyo, araw gabi, kayo nasa dagat. Mangingitim kaya. So yung kapatid na mangitim sila, yung mga tao na kaya nakatira sa tabi ng dagat, majority itim. Kaunti lang maputi. Kaya tayo po yung mapuputi dahil wala tayo sa dagat. Natitira tayo sa dagat ng ilang taon, iitim din tayo. Hindi naman siguro kasi itim nila. Pero iitim tayo, pero lagi tayo na, nakakaitim ng dagat eh. So, yung dating niyang, actually kahit nangangaral po siya, ng isda pa rin eh, yun po kabuhayan nila eh. Siya namatay po siya sa kidney failure. Stage 5 na siya eh. So, wala na talagang pag-asa yun. Pagka dineclare ka ng doktor, stage 5, magdadialysis ka. Pero, hindi ka na magtataga. Sira na yung bato mo. Wala ka lang tagalinis ng dumi ng iyong katawan. So, pag hindi ka nag-dialysis, imagine ninyo, barado yung kanal mo. So, yung lahat ng dumi nasa bahay mo. Anong amoy nun? Di ba maamoy yun? Yun ang state ng katawan pagka sira na yung mga bato. Marami na yung yung buong katawan mo, kaya mamamatay ka eventually. Hindi ka na magpapadialysis. So, nakapag-dialysis po yun. Pero, siyempre, pera din yun. Gastos din po yun eh. Hindi na siya nakapagpatuloy sa dialysis. So, expected po talaga na hindi na magtatagal yung kapatid. Pero gayon pa man, ay hindi man siya kilalang mangaral. Wala ka kung kilala sa kanya. Pero yung gawain sa bahagi ng plating ay may kaugnayan sa kanya. Makita na. Isip kung magpupunta tayo pakikinig sa kanya, eh siyempre, iba yung kaparaanan nila sa ganun lugar. Kaya iba-iba po ang mangaral at iba-ibang lugar. Hindi na lang Diyos ang mangaral. Kaya kung papasinin niyo sa Old Testament, halimbawa, si Ezekiel at si Jeremiah at si Daniel, pareho silang propeta sa panahon ng pagkalibing. Si Daniel, nakapag-aral siya, galing siya sa mga mayamang kan, dinala siya ng Diyos sa mga hari. Si Ezekiel ay ordinaryong tao, dinala siya ng Diyos sa mga ordinaryong tao. Kanya. So, yan ang paraan ng Diyos din natin alam. So, doon sa kanila, effective naman yung kapatid. Kaya lang talagang inaasahan natin sa mundo ito na may panahon na tayo mamamatay. Hindi natin naiwasan yun. So, sama na lang po natin sa panalangin, yung kanyang pamilya, gusto natin tumulong sa kanila dahil mahirap lang talaga sila kung para sa atin. Pwede tayong tumulong po siguro sa pagpapalbino. So, yun lang po aking may babalita sa umaga po nito.